Sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay sa imbestigasyon ng ICC laban sa kampanya kontra ilegal na droga ng nakaraang administrasyon, kinumpirma nga mismo ni Vice President Sara Duterte na kabilang siya sa mga personalidad na nais ipaaresto ng ICC. Ayon sa Vice Presidente, nabatid niyang siya ay target na rin ng ICC matapos mapansin ang paghihigpit sa kanya upang dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panig naman ni dating Presidential Chief Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, hindi na umano nakakagulat ang pagkakabilang ni VP Sara sa listahan. Giit ni Panelo, malinaw umano na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng mga makakaliwang grupo at ng ilang dayuhang interes na matagal nang nagbabalak pabagsakin ang pamilya Duterte at ang kanilang mga malalapit na kaalyado sa pamahalaan. Matagal na naman nating alam yun na yung mga nandyan sa gustong arrestuin. Kasama dyan si Inday, diba? Months ago na yan Si Bato, General Danao, Aldayalde. Talagang yan, pakulo lahat yan ng mga, pakulo lahat ng mga trililing, yung mga kaliwa. Saan puwersa sila. Talagang gusto nilang pabagsakin grupo ng mga Duterte sapagkat yun ang nagiging sagabal sa mga kalukuhan nila, yung mga plano nila rito sa ating bansa. Yan ang katotohanan din. At wala nang bago doon. Ang malaking tanong ngayon ayon kay Panelo ay kung makikipagtulungan ba ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest laban sa pangalawang Pangulo. Anya, hindi ito basta-basta tatanggapin ng sambayanang Pilipino, lalo na't batay sa mga survey at damdamin ng masa na nanatiling mataas ang tiwala at suporta ng publiko kay VP Sara. Isang indikasyon na maaaring magkaroon ng malawakang pagtutol sakaling ituloy ang nasabing aksyon. Harap ng mga pagtutol ng mayoriya, karamihan sa ating mga kababayan, yan ang tanong dyan. Tutuloy, di ba? O kayo'y atras. Kapag kayo'y hindi yung atras yan, natituloy nyo, maniwala kayo. Paghahalo. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nasa listahan siya ng mga nais ipaaresto ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Yan ang sinabi ng bise sa isang panayam sa Carcar City, Cebu. Aniya, nalaman niyang siya ay kasama sa naturang listahan matapos nilang higpitan ang pagdalaw niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isailalim sa monitoring ang kanilang mga usapan. Yes sir, oo. Naako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Bukod kay VP Sara, kabilang din umano sa listahan ng ICC sina Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang matataas na opisyal ng pulisya. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Iginit pa ni VP Sara na politika ang ugat ng mahakbang ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte at sa ilang opisyal ng pamahalaan. Aniya, malinaw na walang ibang dahilan ang ginagawang pag-usig sa kanilang grupo kundi ang politika, lalo na kaugnay ng nalalapit na midterm elections at ng 2028 national elections. Oh yes, clearly walay other
gobyerno, kundi tungkol sa politika. Tungkol sa midterm elections, tungkol sa 2020 elections. Wala may laing rason, no, na they will sa tawagan ka na kidnap or kuha or dukot or kuot sa ato ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dinhi sa ato ang nason niya. Lalo nila dito sa laing nason niya ipakulong sa mga dayuhan. Kundi kana lang yun. May kuha lang kami, ilang din ang Malacanang na may kinalaman sa politika, kapag-bibenta ng 20 pesos sa kilo ng bigas. Sabi ni Castro, walang kinalaman at pag sa papalapit na halalan, wala rin timing ang pagbibigyan ng ayuda. Reaction lang. Oo. Sinabi ko na yan na doon din na sa Negros, di ba? Ano bang expectation natin sa lalabas na sa bunganga ni Castro? Basta Castro ang apelido. Dalawa lang yan. Claire Castro, tsaka sino yung isa ba? Franz Castro. Franz Castro. Oo. Ito nang same ano? Saan eh? Ano ba? Franz. Franz Castro. Claire Castro. Itinanggi rin ng Malacanang na itinanggi nila na planado yung plano nilang pabagsakin ng mga Duterte. Reaction po. Ano daw? Itinanggi nila na planado daw ang pabagsakin ng mga Duterte. Your comment po. Tinanggi po nila ang Malacanang na hindi raw planado ang pagbabagsak ng mga Duterte. Okay. Ang mga tao na lang ang sasagutin nila at dapat nakikita na nila ngayon kung gaano kagalit ang mga tao sa ginawa nila. Unang-una sa akin, sa impeachment at sa pag-kidnap nila kay President Duterte. Tanungin nila ang mga tao, maiintindihan nila, naiintindihan ng mga tao at napapakita nila yun sa galit nila ngayon. Kaya yung si Camel, ma'am, yung endorsement mo. Ano ba yun? Yes sir, na meron tayong videos na lumabas. Ako at si Camille Villar at ako at si Senator Amy Marcos. Sir Leo? Yung marami po kayo leaders, ma'am, na local candidates mo po. Katong diri, kaganina, sa listahan na one Bohol for good governance. Last question, Judge. One Bohol for good governance. DP, ano daw, kaya maraming nagtatanong, kailan po ba daw kayo sasali sa PDP rally? Wala pa ako schedule sa kanila except yung meeting de avance sa Manila. Dahil noong nag-decide ako na mangampanya para sa mga senators ni President Duterte, noong dinala siya sa The Hague, tapos na yung schedule na ginawa ng PDP. Hindi na siya pwede baguhin dahil nakahanda na lahat ng mga tao. So ang napag-usapan namin na Secretary General ng PDP, si Attorney Wendell Avisado, is that doon ako sa meeting de avance sa sali. Thank you. Thank you. Salamat.